Ang nobelang ito ay nakakainis. Si Rosalinda Villanueva, unang anak ng karangalan, pinilit ng kabit at peking anak na magpakamatay. Ang panganay ay nabaliw. Ang bunso ay pinagbalat ng peking anak. Ang anak ay namatay sa digmaan. Ang galit ko. Oh no! Naadik sa nobela na nakalimutan na ngayon ang araw ng kidlat. Marilag. Dito sa bahay ng tapang, walang makapang-aapi sa'yo. Salamat at bumalik ka. Bahay ng tapang? Nagbago ba ako sa nobela bilang tunay na anak na si Marilag Santos? Hindi pwede. Huwag ipaalam na ako ay galing sa nobela. Si Marilag bang nagsalita? Hindi naman siya nagsalita. Bakit ko naririnig ang boses niya? Marahil dahil mag-ina kami. Ina! Sa wakas, bumalik si ate. Mas mapapahinga ka na. Marilag, simula bata ka, hindi ka sa tabi ko lumaki. Palagi akong nagpapatawad sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Later, Cecilia ay magpapanggap na may sakit at ako ay apiin ng mga utusan. Sinasabing walang aral. Ina, nasabi mong babawi ka. Pero kapag may sakit si Cecilia, iniwan mo pa rin ako. Ano ang ibig sabihin ni Marilag? Hina, hindi ko mag-akilos. Nagsinungaling si Cecilia. Totoo ang sinabi ni Marilag. 20 taon kami hiwalay. Napakahirap mahanap siya. Paano ko siya sasaktan? Celia, umuwi ka na. Tatawagin ko ang manggagamot. Balik lang ni ate. Maraming gawain. Kailangan gawin. Palagi akong pinapaboran. Kahit konting sakit lang, parhagi niya akong inaalagaan. Bakit na yun hindi? Utusan! Ilabas ang handog para kay Marilag at dalhin dito. Marilag, hindi ko alam ang gusto mo. Kaya ayon sa gusto ng babae, ay inihanda ko ito. Salamat, Hina. Ilang taon na ako sa tabi ng matandang to. Hindi niya ako binigyan ng maraming bagay. Bakit siyang binigyan? Gusto mo ba? Binigay ng ina. Gustong-gusto ko. Ang aking ina sa akin na bagong balik ay napakabait. Ang ganda ng kanyang pamilya. Pagkatapos ako ipanganak, pinagpalit ako ng tatay at kabit. Ina, ang anak na itinuring mong prinsesa ay anak ng kabit ng tatay. Pinagpalit ni Don si Marilag. Totoo pala, si Celia na minahal ko ng matagal ay anak pala ni Don sa ibang babae. Hina. Di ba sinabi ko na, umuwi ka kung masakit. Hindi ako manggagamot. Di ko alam gamutin. Ina, marunong ako. Nung nasa probinsya ako, nag-aral ako ng gamot. Sa sakit na ito, espesyalista ako. Huwag kang lumapit! Hina. Bitawan mo ako! Kapatid, matiis ka lang. Malapit nang gumaling, magpanggap ko pa ng sakit. Kitang-kita ang ginagawa mo. Marilag, ikaw! Anong ginawa mo? Kapatid, tinusok kita ng karayom? Masakit pa ba ang dibdib mo? Ang pag-ubo ay epekto lang. Bukas ay gumaling ka na. Ikaw! Ikaw! Marilag, hirap ka na. Ina, hindi ako nahihirapan. Ikaw ang hirap na hirap, Ina. Dati, para makapangasawa ng unang anak, nagplano ng pagdukot. Pinagkunwari niya nagligtas at nag-iisa sila ng gabi. Nalaso ang pangalan ni Ina, kaya ay kinasal si Ina sa kanya.
Roberto Santos, ang pagkikita natin ay plano mo lang. Paano ninyo pinuli si Celia? Bakit siya umiyak at tumakbo? Magandang araw, tatay. Bakit ganyan ang tingin mo? Nagising na si Ina. Roberto Santos, paano mo ako niloko? Baliw ka ba, babae? Kailan kita niloko? Nung dati, paano mo ako nakuha? Di mo ba alam? Baka si Rosalinda alam na ang totoo. Ginang, bakit mo sinasabi yan? Nakalimutan mo na, ang kasal natin ay ipinagkaloob ng hari. Sa Maynila, ito ay naging isang magandang kwento. Ikaw! Ina, ipinagkaloob pala kayo ng hari? Dahil ipinagkaloob ng hari, siguradong tapat si tatay sa'yo. Buti na lang napigilan ni Marilag. Ang kasal namin ay ipinagkaloob ng hari. Kung ipagpapatuloy ang paghihiwalay, baka masira ang pangalan ng hari at madamay ang bahay ng karangalan. Sa ngayon, magpapanggap akong walang alam, hanggang mahuli at makakuha ng ebidensya sa humingi ng paghihiwalay sa hari. Doon ng tapang, nagpanggap si Celia na may sakit para agawin ang atensyon ni Marilag. Kaya medyo sinigawan ko siya. Wala kang dapat ipag-alala. Bakit magpapanggap si Celia? Palaging mahina ang katawan niya. Sumama ka sa akin, tingnan natin siya. Linda, kinakausap kita. Tatay, bago uwi lang po ako. Hindi ko kayang iwan si Ina. Hindi kayo sasama? Ako na lang. Tatay, ingat ka lang. Huwag kang ma-sprain. Ang lakas mong sakta ng ina ko. Patatapusin kita. Tatay, ayos ka lang? Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi na. Bagaman gising si Ina ngayon, makabalang araw mapahamak siya sa babae. Kailangan kong maghanda. O tsitaw na kaming mag-asawa. Kung may babae siya sa labas, dapat may clue na. Maliban kung nasa bahay ng tapang at kilala namin siya. Ate, si Marilag ay nandito na. Dapat sinabihan mo ako para makapaghanda ako ng regalo. Siyang tunay na ina ni Celia, ang babae ni tatay. Dolores Daddy ay isang pulubi sa kalsada. Mapagkawang gawa si Ina, ginawang kapatid siyang babae. Sa loob ng maraming taon, pinakain namin siya sa bahay. Ngunit sumampa siya sa kama ni tatay. Walang hiya. Siya ba ang aking pamangkin na babae? Ang ganda niya! Parang kambal talaga ni ate! Siya ang masamang bata na nagpapani kay Celia. Abangan mo ang hatol ko! Kayo po? Siya ang Tia Dolores, aking kapatid. Ah, Tia Dolores pala. Bago ako pumasok sa bahay, may kapatid si Ina. 30 na siya, walang asawa, may anak. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Sa wakas ay nakita na. Tia Dolores, ikaw ang aming huwaran. Masamang bata! Ang tapang mo sabihin yan! Pinahamak mo si Celia! Abangan mo ang hatol ko! Biglaan akong dumating. Walang handang regalo kanina. Daang-daan sa tindahan ng gamit. Nakita ko, itong pulbos bagay na bagay kay Marie. Subukan mo. Anong pulbos? Linason ito. Kung ilapat ko ito sa muka, magkakaroon ako ng sugat. Halika! Bakit mo nilagyan ng pulbos ang mukha ko? Ang bango ng pulbos mo. Hindi ko napigilan at napahatsing. Tia Dolores, sa iyong mukha maraming pulang pantal. Kayo! Habang ninyo! Celia, dahan, dahan! Ang mukha ko! Sila Rosalinda at Marilag ang may kasalanan! Si Marilag!
Hinaan mo ang boses. Magagalit sila at mapapahamak tayo. Ikaw ang may kasalanan doon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaganito. Dati, napag-usapan natin na Cecilia parang ang panganay mong anak, pakasalan ng prinsipe. Ngayon, dumating si Marilag. Anong ibig sabihin? Ibibigay ni Celia ang kanyang posisyon. Tatay, hindi ako sumasang-ayon. Anong magagawa ko? Bawat ika ni Madas, ang araw ng pag-uwi ng iyong panganay na anak kasama ang prinsipe. Kung makakapit si Celia sa prinsipe ng korona, si Marilag ay mapapahamak ni Celia. Hindi pwede. Ang tapang, si Ligaya ay ikinasal sa palasyo ng silangan. Paano pa ikakasal ang isa pang anak? Ay naku, Don, nagkamali ka. Mas maraming kaibigan, mas ligtas tayo. Kung ikakasal din si Celia pag naging hari ang prinsipe, 2 prinsesa ang bahay ng tapang. Ikaw ang tunay na ama ng prinsesa. Don, ikaw na ang pumili. Si Marilag na hindi, kasama mo lumaki. O si Celia na, palaging nasa tabi mo. Tatay! Okay. Hina. Ligaya siya ang iyong ate. Ligaya siya rin ang prinsesa ng silangan. Magandang araw, ate. Siya nga ang aking ate. Ang bait at ganda niya. Bakit naririnig ko ang boses ni Marilag? Sino ang nagsasalita? Ay, ang ate ko talaga ay malas. Binuhos niya ang lahat para kay Celia. Inintroduce niya ito sa mga Gino. Ngunit si Celia, gusto niya maging ikalawang prinsesa. Si Marilag na ang nagsasalita? Sinabi niya na gusto ni Celia maging prinsesa. Ate, narinig ko na nandito rin si Kamahalan. Nasa silid-aralan si Kamahalan at tatay. Panakip lang ang pag-uusap. Sinabi na ni masamang tatay na pupunta si Kamahalan. Nilason ni Celia ni Lason. Sa ngayon, siguro ay naglalandian na sila. Ano? Ina? Ang reaksyon ni Ligaya, parang narinig din ang isip ni Marilag. Ligaya, huwag magpanik. Siya ang aking ate. Kailangan kong tulungan siya. Ina, kinagalit ko si tatay kahapon. Gusto kong humingi ng tawad. Ina, ate, pagbigyan niyo na. Malulubi si Kamahalan. Sige, sasama kami. Alis na. Kamahalan. Walang galang! Matagal na po kitang hinahangaan. Kamahalan. Awa po. Ligaya! Celia Santos, walang takot ka! Ang lakas mong akitin ng prinsipe! Ate, patawarin mo ako! Celia Santos, walang takot ka. Ang lakas mong lagyan ako ng lason. Kamahalan, patawarin mo ako! Hindi ko sinadya nasaktan ka! Kamahalan, patawarin si Lia. Nalito lang siya sandali. Alalahanin na sila ay magkapatid. Patawarin mo siya. Si Marilag lang ang kapatid ko. Si Celia ay ampun lang. Walang halaga siya. Ampun lang siya. Walang dapat ipagpatawad. Ligaya, si Celia ay kapatid mong babae. Ano ang tingin mong parusa? Nabasa ko sa libro, may tinatawag na pulang pahinga. Hindi ko alam kung anong itsura nito. Si Celia ay ampon lang. Ang kasalanan niya ay malala. Pinahiya niya ang bahay ng tapang. Hindi siya dapat patawarin. Tagapagbantay! Bitayin siya! Bigyan ng pulang pahinga. Huwag ate! Pasensya na ate! Patawarin mo ako! Bitawan mo siya! Celia,
okay ka lang? Tumayo ka. Roberto Santos, tuwag ka. Paano mo hahayaan si Celia masaktan ng ganito? Pitaya! Wait! May sasabihin pa ba, Don? Bagong uwi si Marilag. Masyadong maraming dugo. Hindi maganda tingnan. Para sa ikabuti ni Marilag, huwag mong saktan si Celia. Huwag mo siyang patayin. Masamang tatay gumagamit ng emosyon para iligtas si Celia. Kung patawarin siya, mapapahamak ang buong pamilya ko. Tatay, anong plano mong gawin? Nandito si Kamahalan. Tiwala ako kay tatay na maghahatol ng patas. Tama, di ba? Tiwala ako kay Don na magbibigay ng magandang sagot. Ang batang ito ay mapang-api. Parang kailangan ko si Celia. Parusahan ng mabigat. Parusahan siya ng pincho palo. Soti palo na lang. Sorty palo? Si Celia ay mahina. Paano niya tatanggapin? Pa? Huwag, tatay! Ushi palo. Dong Tapang, Matalino. Alino. Pitaya! Umalis! Bitawan ako! Celia! Huwag na! Huwag na! Huwag mo akong hampasin! Pasensya na! Siya, masakit ba? Hayaan mong tingnan ng ina. Hayaan niyo na ako! Hindi ako mahal at tatay! Walang kakayahan ng ina! Ang kuya ko ay bastardo na di pwedeng ipakilala! Para saan pa ako nabuhay? Celia, bakit mo sinasabi yan? Ang puso ng ina mo ay nasasaktan, Celia. Kung hindi dahil kay Rosalinda at sa 3 anak niya, paano kami mag-ina mo ganitong sitwasyon? Rosalinda, may lakas ka pang suntukin ang anak ko. Huwag kang magtaka. Pag ang anak ko ay naging Don, tingnan natin kung makatawa ka ba. Ina. Ina, nandito na po ako. Ang anak ko ay nandito. Masaya kang ligtas, Ignacio. Siya ang kapatid mong si Marilag. Kumusta, kuya? Kaya ikaw, ang aking kapatid na si Marilag na napalitan. Ito ang aking kuya na mahilig sa pag-ibig. Ang boses ba ay, anong ibig sabihin ng mahilig sa pag-ibig? Si Celia ba ay nagsasalita tungkol sa akin? Ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Perpektong bangan ng kapangyarihan. Kung makakapag-practice kasama siya, mababalik ko ang aking kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Sino po siya? Magandang araw, Ginang. Magandang araw, senyorita. Ina, sa paghuli ng bandido, malapit na akong mamatay. Salamat kay Kuya Miguel, nakauwi ako ng ligtas. Kung hindi pinagbawalan ako ipakilala siya, siguradong ipagandaan ni Ina ang kanyang pagdating. Miguel Reyes? Ang pinakatahimik na 3 prinsipe? Sa libro, siya ay madaling mag-init at sinasakalang tao. Parang hindi naman siya ganoon. Paano nalaman ni Celia ang pagkatao ni Kamahalan? Madaling mag-init? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang trip ng pagsasakal? Celia, hindi mo ba maipaliwanag ng maayos? Siya pala ang 3 prinsipe. May dahilan siya kung bakit nagdago. Mas mabuting huwag ko siyang ipakilala. Salamat, Ginoong Reyes. Ikaw ay tagapagligtas ng bahay ng Tap. Ginoong Reyes, maupo po. Kapatid, hindi ko sinabi ang pagkatao mo. Parang alam na nila. Ang ganda ng kanyang kamay. Sayang gamitin sa pagsasakal. Dapat gamitin sa iba. Tulad ng paghaplos sa aking mukha. Ugaling mabait. Pero masama. Parang nakakatuwa. Pero kung akin, ayaw ko talaga. Ignacio,
Sa pagbabalik mo, magpahinga ka muna. Ganun po, ina. Ngunit, May dati ako kay Andrea bukas. Ang kapatid ko si Raulo. Palading in love. Pumunta ka na lang. Huwag kang magsalita. ano ibig sabihin mo, kapatid? Ina, pagbabalik ko ay para sabihin ito. Gusto ko, pagkatapos ng parada, mag-propose kay Andrea. Si Andrea ay isang manluloko. Gusto lang niyang yumaman. Ang dahilan niya sa kapatid ko ay dahil lang sa kapangyarihan ng Don. Niloloko niya si Kuya at pati maraming lalaki ang nilalandi niya. Bakit nila ako tinitignan? Kuya, gusto mo mag-propose? Propose ka na lang. Sana makaligtas si Kuya hanggang sa propose niya. Dahil sa gabi ng parada, kukunin ni Dolores ang buhay ni Kuya. Sira ang paa niya para iligtas si Andrea. Kaya iniwan ni Andrea si Kuya. Kaya lagi siyang malungkot. Ignacio, para sa akin, pag-isipan mo muna. Wala nang kailangan isipin, ina. Dahil anak ng pakalawang asawa, hindi maganda ang buhay ni Andrea. Na yung sinabi kong pakakasalan siya, gagawin ko talaga. Ngunit, Pakiusap po, ina. Si Andrea lang ang pakakasalan ko. Kung wala si Andrea, mas gusto kong mamatay. May talagang tao na gustong mamatay? Ignacio, naalala ko na ito. Maghahanap ng taon. Pupunta tayo sa bahay Mendoza. Salamat, ina. Maganda. Bukas, sasabihin ko ang balitang ito kay Andrea. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan si Ignacio mapahamak. Kailangan ko siyang protektahan. Kuya, simula na bumalik ako, hindi pa ako nakapasyal sa Maynila. Pumunta tayo bukas. Pwede ba? Hindi pwede. Ako at ang iyong manugang, matagal na hindi nagkita. Ikaw na bata, huwag kang sumingit. Umalis ka na. Kuya naman, hindi ako makakaistorbo sa inyo ni Andrea. Pupunta ako sa kanya? Ako? Busy si Kuya Miguel. Walang oras maglibot. Ikaw na bata, manatili ka lang sa bahay. Huwag kang lumabas. Bukas, makikita ko si Andrea. Kailangan ko maghanda. Tama. Galit ako! Sa tuwing Andrea ang usapan, ang kapatid kong in love, nawawala ang utak. Ako na matalino. Paano naging kapatid ang tanga na to? Gina, handa na ang lahat ng tauhan. Abang na lang si Ignacio. Mabuti. Alalahanin mo, huwag hayaang madaling mamatay si Ignacio. Oo po. Are, Celia, anong nangyari? Ina, nang bumalik ako, nakita ko si Marilag na naglilibot-libo. Siguro ba sisira siya ng plano? Huwag kang mag-alala. Papatingnan ko siya. Umupo ka. Hindi ako payagan lumabas. Magtago-tago na lang ako. Tawag! Pitayin ang magnanakaw na ito. Opo. Ate, bakit ka dito? Mahigpit na pinagbantayan, pero magnanakaw pa rin. Kahapon, sinabi ni Celia, may nawawala sa kwarto. Ngayon, naglilibot-libo ka sa likod na pintuan. Siguradong ninakaw mo para ibenta sa labas? Siraulo, nagpabaya ko. Bagong lumipat lang, hindi pa stable ang katawan. Pinipigilan nila ako. Hindi ko magamit ang kapangyarihan. Katatawanan. Dito sa bahay ng Kapang, ako ang unang anak. Magnakaw sa sariling bahay? Katatawanan lang. Hindi mo alam. Baka nga nagagalit ka sa akin kaya gumawa ng masama. Niloko mo pa si Ina para bigyan ka ng alahas? Hindi ko akalain na ganyan ka. Ngayon, tatanggalin kita sa pamilya natin. Awa. Opo. Pitayin siya dito mismo! Opo!
Ate, sa probinsya ka na lang. Manirahan sana. Bakit pa bumalik? Sa pagharang mo sa akin, mamatay ka na lang. Pag kung lumipat lang ako, mamatay na ba ako dito? Huli na para tulungan si kuya. Tigya! Sino ka? May lakas ka bang gumawa ng gulo dito? Wala kang problema. Habang nagbabalik, parang may mali. Buti na lang dumating ako. Kung hindi, baka mamatay na siya. Wala akong problema. Ngunit, baka may problema si kuya. Oy, natanong si Ina. Hingay. May kabayo ako. Hahatid kita. Kuya Ignacio, tulungan mo ako! Ang pa ako! Utos ng taas, huwag hayaang madaling mamatay. Andrea, huwag matakot. Andrea pa rin? Mamatay ka. Kung alam ko lang. Sumunod na sana ako kay Marilag. Tigil! May lakas ka bang galawin ng kapatid ko? Patagahin sila! Kuya! Kuya? Kuya, kumusta ka? Pakiraw mo pa ba ang paa? Huwag ako. Halalahanin si Andrea. Nalaglag siya. Malapit ka na mamatay, pero iniisip mo pa si Andrea? Kuya, wala siyang sakit. Malakas siya. Patayin pang siyam na baka. Nagpapanggap lang siya. Wag mo! Ako na! Sige, sige. Alagaan ko na. Manatili ka lang dito. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Itutusok ko ang agudya. Kahit kalahati ng paa nasa pintuan ng kamatayan, kailangan nung bumalik. Ayos na ako. Wala na akong sakit. Kuya, Wala siyang sakit, di ba? Umuwi na tayo. Asikasuhin mo ang natitira. Upo! Matapang ka! Ang lakas mong saktan si Ignacio! Siya ang aking nag-iisang anak na lalaki. John, hindi ako ang gumawa. Paano mo kayang gawin? Si Ignacio, ibinantayan ko din lumaki doon. Opo, tatay. Walang ebidensya. Bakit sinasabi na si Tia ang gumawa? May mukha ka pang sabihin! Mga tauhan ng ikatong prinsipe ng umaga ay pinadala ang salaysay ng salarin. Akala nyo ba walang makakakita? Ate, ate! Tulong, ate! Nalitulong ako noon, ate! Magaling kang magsinungaling. Dahil sa gana, sinubok kang patayin kami. Huwag ka mapatalo, ina. Bakit hindi pa nagmamakaawa si Ginang? Siya ang kanyang kapatid na babae. Tatay, magpasya na po kayo. Naghihintay pa si Kapitan Pulang Balahibo. Kahit ikaw ay kapatid ni Ginang, patayin kita na yon. Tatay! Ante!
Ina, alam ko na hindi mo hahayaan si tatay patayin kami. Jinang, huwag mong ipaglaban ang iyong kapatid na babae. Kailangan kong patayin siya ngayon. Doon ang tapang. Masakit gamitin ng kamay. Gamitin mo ito. Mas madali at hindi masyadong pagod. Ina, ikaw talaga. Doon ang tapang. Gawin mo na. Ina, bakit mo ginagawa ito kay Tia? Tatay, kung ayaw mong gawin, ako na lang. Okay ka lang, tatay? Since hindi kayang gawin ni Don ng tapang, parusahan na lang sila ayon sa batas. Sundin! Isama niyo silang dalawa sa kulungan! Ate lang! May sasabihin ka pa ba? Ate, ako lang ang may gawa nito. Naloko lang si Celia. Walang kasalanan siya. Pagkawalan mo si Ate Celia. Tama, si Celia ay bata pa. Anong alam niya? Sa tingin niya, mas paborito mo si Marilag at pinabayaan siya. Kahapon, gusto niya akong patayin. Itay! Ako at si Celia ay parehong anak mo. Si Celia ang paborito mo. Ano kami ni Kuya? Pinanganak ko ang 3 anak niya. Pinapayagan niya ang anak niya. Saktan ang anak ko. Walang puso talaga. Si Marilag ay aking tunay na anak. May kasalanan ba sa pagmamahal ko sa anak ko? Walang kasalanan. Ngunit walang kasalanan si Celia. Rosalinda, hindi mo ba kaya magpatawad? Wala na akong buhay! Patayin niya na ako! Bakit nang dumating si ate, hindi mo na ako mahal? Pinapapatay mo pa ako? Ang 20 taon, sa puso mo wala na bang halaga? Ang bait ng aking ina. Sa tingin ko, lumambot na ang puso niya. Pinipilit din ng masamang tatay protektahan si Celia. Kung papatawarin lang siya, magpapasakit pa rin siya. Ina, parusahan siya magsulat ng batas. Sa ganito, wala siyang oras gumawa ng gulo. Hindi ko ipapakulong si Celia. Ngunit kahapon, kasama si Dolores saktan ang kanyang ate. Hindi pwedeng patawarin. Tanggalan ng kalahati ng baon. Kopyahin ang batas 30 beses. Wala sa loob hanggang hindi tapos. Dalhin! Opo! Ina. Celia, pasensya ka na, anak. Walang kwenta po ako. Hindi ko kayang talunin si Marilag. Hindi mo kasalanan. Si Marilag na putangin ng yun ay masyadong manloloko. Di namin alam kailan naging sila ng ikatlong prinsipe. Pinabantayan ako ni Rosalinda. Pinilit ko lang matapos ang pagsusulat. May sasabihin po ako, Ina. Ina, naalala mo ba? Paano kami nilabanan ni Marilag nung gabi na yon? Ang ibig mo sabihin, marunong siya ng mahika? Alam mo, bago ako makulong, may narinig akong dumating na gurong mahiwaga. Pumunta ka doon at humingi ng mahika. Baka si Marilag ay totoong aswang. Ina, pupuntahan ko po. Ngunit bago iyan, Celia, tulungan mo muna ako. Anong gusto mo, Ina? Halika, madumi at mabaho dito. Ayokong manatili dito. Dalhin mo ang tohe na ito. Pumunta ka sa bahay Mendoza. Sabihin mo sa kanya gawin ang lahat ng paraan para iligtas ako. Ginong Mendoza? Hindi ba yan ang ama ni Andrea? May relasyon ba si Ina kay Ginong Mendoza? Ina, gagawin ko po. Kuya, papahanap po si Miguel na manggagamot para sa iyo. Paano? Tama si kapatid na babae. Papapuntahin ko ang aking manggagamot. Huwag na. Tingnan mo ko. Manakas pa ako. Medyo nasugatan lang ang aking paa. Kitang-kita na 3 buwan na.
Mahigit 3 buwan na. Ang sugat ay halos gumaling na. Huwag na nating abalahin si Kuya Miguel. 3 buwan na. Bakit hindi ako bisitahin ni Andrea? Ginoong Ignacio, si Senyorita Andrea po, nasa sala po siya. Si Andrea! Papasukin siya! Si Ignacio na naman. Handang magpakamatay para kay Andrea. Na-save ang iyong paa. Kung magsama kayo ulit, baka tanggalin niya ang iyong ari. Game over ka. Alam kong hindi ganyan si Andrea. Ngunit ang sinabi ni Marilag ay tila nangyayari. Kuya Ignacio. Kuya Ignacio. Kuya. Mabilis siya magbago ng muka? Walang katulad, ang ganda niya. Kuya Ignacio, si Andrea. Pasensya na. Nawalan ako ng malay nung araw na yon. Kuya Ignacio, ayos ka lang? Andrea, ayos lang ako. Ang tanda talaga ng kuya ko. Nandito lang si Andrea para tignan kung buhay ka pa. Kung may mangyari sa'yo, agad niyang hahanap ng kapalit. Kung magpapanggap si kuya na naputol ang paa at lokohin si Andrea, malalaman natin ang tunay niyang ugali. Hindi ako naniniwala na ganyan si Andrea. Siguradong mahal niya ako. Hindi niya ako iiwan. Ipapakita ko sa inyo. Andrea, sabi namang gagamot, naputol ang paa ko. Hindi pa nila alam kung gagaling pa. Hoy, nakuha na ni kuya. Naputol ang paa? Oh, Andrea, kahit naputol ang paa ko, pero sabi ng manggagamot, pwede pa rin gumaling. Pagkasal na, magbubukas ako ng maraming tindahan para sa'yo. Hindi, Ignacio. Ganyan ka na ngayon. Mabuting wag na lang tayo magpakasal. Bakit? Hindi mo ba gusto magpakasal sa akin? Dahil ikaw ay lumpo. Habang ako ay nasa aking ganda. Ang pakasal sa iyo ay para makalaya sa aking estado. Maraming naniligaw sa akin sa Maynila. Walang dahilan para sayangin ang oras ko sa iyo. Bakit mo sinasabi yan kay kapatid Santos? Walang mali ang sinabi ng aking kapatid. Paano niya mapapangasawa ang aking kapatid? Si Ignacio ay nawalan lang ng paa, habang ang aking kapatid ay mawawalan ng buhay. Nawala ng paa si kapatid Santos, pero siya pa rin ang unang anak ng Don ng Tapang. Hindi malulugi ang iyong kapatid. Siya ay lumpo at walang silbi. Walang kwenta ang kanyang pangalan. Hindi niya makukuha ang mataas na posisyon. Sa tingin ko, ang bahay ng Tapang ay malapit ng bumagsak. Kung mahal niya ako, hindi niya ako hihingi ng awa. Ikaw! Kuya Miguel, tumigil na. Ang galing magsalita ni Andrea. Si Kuya ay isa lamang sa kanyang mga nililigawan na may pinakamataas na estado. Na yung may sakit si Kuya, ayaw na niya. Andrea, ikaw ay nasa tabi ko hindi dahil sa aking estado. Hindi ganoon, di ba? Sasabihin ko ang totoo. Kung hindi ka unang anak ng Don ng Tapang, hindi kita papansinin. Ingat ka na lang. Totoo pala ang sinabi ni Marilag. Senyorita Marilag, hanggang sa muli. Marilag! Bakit ginawa ni Andrea ito sa akin? Siyempre dahil hindi siya mabuting tao. Kuya, mahalin mo ang taong mabuti. Huwag mong pilitin ang taong masama. Ang galing ko magsalita. Si Miguel ay nahulog na sa akin. Ganyan na ako. Ganyan kayo sa harap ko. Ayos lang ba? Ang kulit! Bakit hindi pa rin natin marating ang simbahan na ito? Guro, may demonyo sa bahay namin. Oh, ipaliwanag mo. Ay, naku. Ganyan po, Guro. Pakialis po ang demonyo sa bahay namin. Sa tingin ko, may kapangyarihan din ang demonyong babae sa bahay mo. Kulang lang ng kaunti ang aking kapangyarihan. Ituturo ko sa batang babae ang lason ng kaluluwa. Gawin siyang aking banga ng kapangyarihan. Ubusin ang kanyang malalim na kapangyarihan.
Ituturo ko sa iyo ang ilang galaw. Pag-uwi, labanan mo ang demonyo. Salamat po, Guro. Ginang Mendoza, ako ba o ang tigresa mong asawa? Sino ang mas malambing? Sino ang mas maalaga? Siyempre, ikaw. Ang tigresa na iyon. Ayoko siyang tingnan. Kung hindi mayaman ang tatay niya, papakasalan ko ba siya? Salamat sa iyo, Ginoong Mendoza. Kaya ako nakatakas agad sa kulungan. Dolores, tingnan mo. Isang bagay lang ito. Sa ating relasyon, hindi kita pababayaan. Tsaka, binigyan mo pa ako ng Carlos, isang anak na napakagaling. Toto, tingnan mo ang anak mo. Walang kwenta. Paano maihambing kay Carlos? Tama ka. Kung kalahati lang ng husay ni Carlos, palagi pa siyang nag-aaway, napakasalan si Marilag. Pinapagod niya ako. Marilag Santos. Oh, si Marilag Santos. Bagay na bagay sina Marco at Marilag. Ina, may kailangan po ba kayo? Marilag, naparito ka. Si Ginang Mendoza. Wow! Ang laki ng katawan ni Ginang Mendoza. Isang suntok, patay na si Dolores. Nandito si Ginang Mendoza para manligaw sa iyo. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Walang halagang opinyon niya. Ang pag-aasawa ay utos ng magulang. Nakita ko na si Ginoong Marco. Siya ay napakagwapo. Si Marilag ay mapapangasawa si Marco. Kaya palang umiti si Marco. Parang may gumagapang sa katawan ko. May balak pala siya. Si Marco ay isang demonyo. Maraming babae ang ginahasa niya. Patay na ako pag ikinasal ako. Paano ko sasabihin sa inyo? Ganun pala. Hindi ko hahayaan si Marilag na maghirap. Ina. Marilag, naiintindihan ko. Doon ang tapang tungkol sa kasal, huwag na lang natin ituloy. Kakahanap ko lang kay Marilag. Hindi ko pa siya kayang pakawalan. Ate, huwag mong pigilan si Marilag. Sabi nga ng matatanda, ang babae ay di mapipigil. Lalong magagalit. Hindi ka ba nasa kulungan? Sino ang nagpalaya sa'yo? Alam ko to. Siyempre, si masamang tatay at Ginoong Mendoza ang nagpalaya sa kanya. Ano ang kinalaman ni Ginoong Mendoza? Ginang, pag-isipan mo muna. Bihira magsabi ang anak ko na yung sinabi niya, gagawin ko para sa kanya. Magtiwala kayo. Ako ang may sabi. Maghanap tayo ng magandang araw para sa kasal. Gusto ibenta ni masamang tatay para mapalati kay Ginoong Mendoza. Ama, handa akong ikasal. Sunod lang ako sa inyo. Marilag! Marilag! Ina, ayos lang. Alam ko ang gagawin. Totoo bang gusto mong ikasal sa bahay Mendoza? Opo. Maganda! Ang masamang tatay ko nag-iilusyon kay Ginoong Mendoza. Wala siyang alam na may relasyon sina Ginoong Mendoza at Dolores. Anong reaksyon? Tatay, tumawa ka na habang pwede. Kamahalan, kumakalat na sa buong lungsod na ikakasal ang pamilya Mendoza at Santos. Hindi, bakit siya galit na ikakasal sila? Kung makalat na ayaw mo ng babae, baka ang gusto niya ay si Ginoong Marco. Kapitan Pulang Balahibo. Anong ibig sabihin niya? Sabi niya mahal niya ako, pero ikakasal siya sa iba. Pinagtatawanan niya ba ako? Hoy, tapos na. Kailan sinabi ni Marco na maya si Kamahalan? Alam niyang gusto ni Kamahalan ng lalaki, pero pinaiinit niya pa ang ulo. Sa tingin ko, baka tunay silang nagmamahalan. Magpakatatag po kayo. Wala namang pag-asa kayo. Ang pag-ibig ay pagpapatawad. Ang pag-ibig ay paglaya. Ang pag-ibig ay pagbate. Kahit galit, hindi pwede mang-agaw. Maganda ng tao, mang-agaw. Ay, sayang ang lahat. Ay, talagang hindi ko maintindihan. Kapatid, bakit gusto mong ikasal sa pamilya Mendoza? Si Marco na siraulo. Paano kanya mapapantayan?
Kuya, huwag mag-alala. Hindi matutuloy ang kasal. Bakit? Siyempre, dahil si Dolores at Ginoong Mendoza ay naglalandian sa restoran ng Tagumpay. Sa oras na malantad ang relasyon nila, para sa reputasyon, hindi ako ipapakasal sa bahay Mendoza. Ganun pala. Alam na pala ni Marilag. Kailangan kong modisip para makasama si Kuya at Ina sa paghuli sa restoran ng Tagumpay. Kuya, Ina, simula nang bumalik ako, hindi pa ako nakakain ng masasarap na pagkain dito. Pumunta na lang tayo sa restoran ng Tagumpay? Mabilis ba nga akong hiling? Paano kung hindi sila sumama? Okay. Ganun ang kadali? Hindi naman. Gusto na kitang makasama sa pagkain. Kami lang ba tatlo? May kailangan pa ba? Kailangan ng asawa sa paghuli. Kung maimbitahan ni Ina, si Ginang Mendoza, mas maganda. Tama. Dapat pa lang ay imbitahan na para pag-usapan ng kasal. Ako na magsasabi na imbitahan si Ginang Mendoza. Ganito ba ang pagmamahal ng pamilya? Ang galing nila magpasa ng isip ko. Nung araw ng pamamanhikan, parang hindi ka masaya, Ginang. Akala ko, hindi ka gusto ang kasal. Huwag po kayong ganyan. Mapapangasawa ang pamilya Mendoza ay isang biyaya para kay Maril. Ang buhay ng babae napakasimpel. Sa madaling salita, ang asawa at anak. Bata pa si Marilag, hindi pa niya alam. Ginang, hindi mo pa ba naiintindihan? 30 years na kaming mag-asawa, pero mahal pa rin niya ako gaya dati. Ganyan din ang anak kong si Marco. Mapalad si Marilag. Kapatid, huwag mo siyang pakinggan. Kahit walang manligaw, ako ang mag-aalaga sa'yo. Ginong Mendoza, dahan-dahan. Ina, ikaw na. Hindi ba ito ang boses ng aking kapatid na babae? Walang hiya. Ganyan pa sa araw na araw. Hindi ko akalain na ikaw na Ginang. Ay hindi mo man lang mapasunod ang iyong kapatid na babae. Tama ka, Ginang. Tingnan natin kung sino ang walang hiya na naglalandian sa aking kapatid na babae. Sumunod. Umalis ka! Ako na! Walang takot! Sino ang napapahamak sa akin? Sino? Oh! Ginong Mendoza! Bakit ikaw? May lakas ka ng loob na magkanood ng iba! Ate! Ginang! Siya ang nag-akit sa akin! Ginong Mendoza, paano mo nasabi yan? Pinaglalaruan mo ba ako? Walang langaw sa walang butas. Kung kaya mo pigilan ang sarili, walang mangyayari sa pang-aakit niya. Narinig ko kay Tia Dolores, meron pang anak na lalaki. Si Ginong Mendoza pa ang nagpasok sa paaralan. Di ba ito isang coincidence? Hindi naman coincidence. Parang tayo ni Marilag. Kung hindi magkapatid, it ka madiligtas ng walang dahilan. Oo nga! Walang katotohanan ang sinasabi ninyo. Ginang, huwag kang magagalit. Ginoong Mendoza ay nagsika para makapasok ang bata sa paaralan. Ang bata ay talagang may talento. Walang kailangang ipaliwanag. Asawa ko siya. Alam ko ang ugali niya. Ang bata ay anak niya. Maria, tiwalaan mo ako. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Maria? Ang galit-galit na Ginang. Ay Maria ang palayaw? Sorry, di ko napigilan. Sa iyong kawalang hiya, huwag kang magagalit sa akin. Baba ka dito! Walang hiya! Ang aking baywang! Tingnan ninyo ito! Si Ginoong Mendoza ng Kagawaran! May anak kami, pero sa harap ng lahat, nangaliwa sa matandang babae! Walang hiya kang babae! Hindi ka nahihiya! Ang lakas ng loob mong gawin ito! Wala ka bang hiya? At ikaw, munting mahal! Gusto mong sumikat? Sige, halika. Ipakita sa lahat ang iyong mukha. Sa tingin ko,
Dapat lang na ikaw patayin ng pamalo. Magagawa mo? Patayin to kayong dalawa, mga kabit. Wait! Tita, alagaan mo ang iyong katawan. Ang pagpalo, hayaan sa akin. Sige, kayong na. Buti na lang, si Marilag ang gumawa. Kung si Maria, baka nasa langit na ako. Magaling! Magaling! Are! Ikaw! Bakit mo binugbog ang aking asawa? Sinabihan kita ang huwag mong gawin! Hindi pa ako masyadong gumawa. Nag-warm up lang ako. Asawa ko! Asawa ko! Maria, hindi na ako magkakasala. Asawa ko, uwi na tayo. Ang problema, pag gumaling ka na. Ang kapatid na ito, pag binugbog, malupit. Sino ang mag-aasawa sa kanya? Mapalat siya? Uy, Kuya Miguel, naawa ko sa iyo. Kayo tatlong mag-ina, may magandang balita ba kaya masaya? Tatay, sabihin ko, kami tatlo kumain sa labas kasama si Ginang Mendoza. Anong... Nakita namin si Ginang Mendoza na may ibang babae. Huh? Si Ginoong Mendoza? Mukhang matino. Bakit sa likod ganyan ang ginawa niya? Si Ginoong Mendoza talagang malas. Ako at si Dolores, hindi pa nakita ng iba. Tatay, alam mo ba kung sino babae ni Ginong Mendoza? Sino siya? Baka hindi mo maniwala. Ang babae ni Ginoong Mendoza ay si Tia Dolores. Tia Dolores? Dolores Cruz! Doon ang tapang. May problema po ba? Wala. Hayaan akong tapusin na... Tatay, ang narinig ko, ang anak ni Tia Dolores ay kay Ginoong Mendoza. Kaya nga sabi ko, si Ginoong Mendoza, bakit pinaghirapan siya ipasok sa paaralan? Walang katotohanan! Ang bata ay... Anong ibig mong sabihin? Wala. Akala ng masamang tatay sa kanyang bata. Sa totoo lang, siya ay anak ni Ginoong Mendoza. Roberto Santos, nilabag mo ang aking anak at pinaghiwalay kami ni Marilag. Panahon na, nabayaran mo ang iyong kasalanan. Rosalinda, Marilag, ang inyong magandang buhay. Tapos na. Doon ang taba. Pakinggan mo ako. Hindi ba kita mahal? Bakit ka nagloko kay Ginoong Mendoza? Mama, Ina, ano pong nangyayari? Umalis ka! Celia, huwag kang makialam, ito ay problema ko. At ng iyong ama doon. Nang tapang ako ay babae lamang. Paano ko kayo tradurin? Siya ang... Si Ginoong Mendoza. Siya ang nagtili. Doon ang tapang. Parang ang hula ko ay tama. May relasyon si Ina kay Ginoong Mendoza. Si Kuya ay anak ni Ginoong Mendoza. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Doon ang tapang ang bagay na ito. Paano ko sasabihin sa iyo? Tatanungin kita, totoo bang anak kita si Carlos? Doon ang tapang. Anda po si Carlos. Hindi mo ba ako paniwalaan? Doon tapang. Opo, Ama. Bakit po pinagdududahan si Ina? Ako at Kuya ay iyong mga anak, Ama. Kung hindi ka naniniwala ngayon, magpa-DNA kami ni Kuya. Celia! Okay, magpa-DNA tayo. Bakit? Kinising mo ako ng gabi-gabi. Kailangan ko pang kumising ng maaga bukas para mag-aaral. Kuya, magpapatest si tatay. Idilig mo lang dugo mo sa tubig. Test ng dugo? Ako, ang tunay na anak ni tatay. Bakit kailangan ng test ng dugo? Siyempre. Dahil hindi ka anak ko. Ina. Doon ang tapang.
Gagawin mo ba talaga ito sa amin? Tatay, paano mo nasabi ang mga salitang nakasakit kay Ina? Siya kasi kuya ay tunay mong anak. Ano ang mangyayari? Simula ngayon, susunod ako sa inyo. Okay. Deal. Celia, dahan-dahan. Tatay po. Magaling! Magaling! Doon ang taapang. Tiwala ka na ba sa akin ngayon? Palagi akong naniniwala sa'yo. Dolores, pero alam mo rin na mapaminsala ang chismis. Sisihin si tatay, gumising ako ng madaling araw. Kaya bukas, hindi ako makapag-aral ng maayos. Salamat, anak. Sa akin, mayroong regalong tinta. Bukas ko dadalhin, ibibigay sa'yo. Wala naman akong tulog. Pumunta na lang ako sa restoran. Madaling araw na. Uuwi na ako. Celia, anong nangyari kanina? Ang kapatid mo ay... Ina, sa susunod na ganitong bagay, huwag na akong itago. Kung hindi ko nahulaan na si Kuya ay anak ni Gino ang Mendoza, nilagyan ko ng alom ang tubig. Kung hindi, tapos na kayo ni Kuya. Parang natuto ka talaga sa gurong mahiwaga. Maraming salamat sa aking anak. Si Marilag, nagpahayag ng aming relasyon dahil ayaw niyang pakasalan si Marco. Celia, huwag mo hayaang matupad ang kanyang balak. Huwag mag-alala, Ina. Ako na, may plano na. Hindi ko hahayaan si Marilag na maging malakas. Sigoto! Sino kayo? Alam niyo ba sino tatay ko? Mang! Isang mababang bastardo ka, dapat bang labanan ako? Susugatan ko ang iyong paa. Paano ka makakapasa sa pagsusulit? Mang! Patawarin niyo ako! Hindi na po! Ano? Sinugatan ni Marco ang paa ni Carlos? Ubusan ng lakas? Medyo kakaiba. Si Carlos ay paborito ng masamang tatay. Pumunta ka na. Ama, sa tingin ko tama si Marco. May kasal ako sa pamilya Mendoza. May anak siyang labas. Haharapin ko ang pag-aagawan ng mana. Oo nga, si Marco, para hindi mahirapan si Marilag pag ikasal. Hindi lang ako niloko ng pamilya Mendoza, ang anak ni Gino Mendoza. Sinugatan pa ang paa ng anak ko. Paano ko ito titiisin? Marilag, pasensya na anak. Hindi ko alam na ganito si Marco. Paano ko ipapadala ka sa panganib? Kung ganon, tanggalin na ang kasal. Sino nagsabi na naputol ang paa ni Kuya? Sino nagsabi na naputol ang paa ni Kuya? Celia, anong ibig mong sabihin? Huwag mag-alala, tatay. Sa bundok ako natuto ng mahika. Walang sugat ang paa ni Kuya. Nagamot ko ang paa ni Kuya. Nagamot? Maganda! Totoo, natuto siya. Ngunit, isang itim na aso ang naturo ng pagsipsip ng kaluluwa. Tatay, sabi ng guro, si ate ay itim na aso. Kung mananatili siya, magdudulot ng gulo. Sa tingin ko, mas mabuting ikasal siya sa Mendoza. Para tapos na, walang koneksyon na sa bahay ng tapang. Ginong Mendoza. Tatay, sumang-ayon ka. Sunod ka sa amin. Huwag kang magbago ng isip. Okay. Marilag, mas mabuting sirain 10 simbahan kaysa sirain isang kasal. Si Marco ay may sariling pag-iisip. Ang kasal na ito, ipagpatuloy na. Hindi pwede! Don, ako si Rosalinda Villanueva. Sino ang may lakas ng loob? Pilitin ang anak ko. Matandang bruha, para hindi ka mang-ape. Ina, okay lang po kayo? May lakas kahahawakan ng ina ko. Marilag, okay lang ako. Roberto Santos si Marilag ay anak ko. Ang pag-aasawa ay tungkol sa kanyang buhay. Kung pilitin mo siya, haharapin kita. Nanghihimaso ka. Anong magagawa mo?
Ang aking ama at kapatid ay darating sa Maynala. Ang titulo mong Don ay ipinagkaloob ng aking ama. Kung magawa mong galitin ako, ipapabawi ng aking ama. Kung mawala ang aking titulo, wala na akong maipagmamalaki. Hindi ko kayang labanan si Rosalinda. Ginang, matagal na tayo mag-asawa. Wala na kailangang magalit. Mahal ko rin si Marilag. Kung ganoon, ang pag-aasawa ay itigil na. Doon ang kapaang. Ang pangako mo sa amin, bakit hindi mo tinupad? Itay! Wala kayong karapatan. Umalis na kayo. Kung ganun, hindi na ikakasal si Marilag sa Mendoza? Oh, si Marco ay hindi ikakasal? Paano kung si Kamahalan ay patuloy siyang iniisip? Nang marinig na hindi ako ikakasal, si Miguel ay tuwang-tuwa. Kung ikinasal ako, baka siya'y mag-kidnap bride? Para nakakatuwa. Sayang lang. Kapatid Santos, may kailangan ka ba? Kasi ang aking tiyo at lolo ay bumalik. Gusto nila akong mag-imbita si Kuya Miguel sa bahay ng karanghalan sa loob ng 7 araw. Bakit si kapatid Santos ang nag-imbita sa akin? Plano ng tiyo ipakasal ang kanyang isang anak na babae. Si Isabel Villanueva sa iyo. Ha? Paano mo nalaman, kapatid? Paano nalaman ni Marilag? Si Isabel Villanueva, ang pangunahing babae na ikinasal kay Miguel Reyes na kilala sa katalinuhan. Walang kinakatakutan hanggang sa maging hari at reyna. Libre ko na bang marinig ito? May lakad ako sa 7 araw. Totoo ba? Sinabi ni Kamahalan na totoo. Sige, ako na ang magsasabi na hindi ka makakapunta. Hindi ba yan si Marco Mendoza? Oh no, nakalimutan ko na. Nandito si Kamahalan. Halos, makalimutan ko siya. Di ko alam kung sapat ang kapangyarihan ni Miguel. Kung patayin ko siya, mapoprotektahan ba ako ni Miguel? Lalabas muna ako. Oh no, hindi ba may mangyayari? Totoo nga, pagdating kay Ginoong Marco, nawawala ang kontrol ni Kamahalan. Patawad, senyorita! Bigyan mo ako ng buhay! Hindi na ako magkakasala! Si Marilag ay hindi ordinaryo. May ganoong kapangyarihan. Kakaiba! Bakit ka din sumunod? Kuya Miguel, ikaw din ba maririnig ang nasa isip ni Marilag? Akala ko kasi ang mga kamag-anak lang ang makakarinig ng kanyang isip. Kuya Miguel, ikaw din pala. Kung ganoon, pakisanggalang po ang lihim ni Marilag para hindi siya ituring nakakaiba. Siyempre naman. Senyorita! Bigyan mo ako ng buhay! Pa, bakit hindi ka sumunod sa salita mo? Bakit ka matatakot kay Rosalinda lang? Sa tingin mo, takot ako kay Rosalinda. Ang kinatatakutan ko ay ama at kapatid niya. Ang ama ni Rosalinda, si Fernando, ay matagal ng lingkod ng hari. Ang kanyang kapatid ay Don ng Katapatan, pinuno ng lahat ng opisyal. Hayaan mo lang silang. Mag-ina na mag-api? Hindi mo kami pwedeng tatuhin ng ganyan. Magtiwala kayo. May plano na ako. Dahil si Rosalinda ay handang mamatay, hindi na ako magpapahawa. Ano ang plano pa? Pinagawa ko ng peking liham ng dayuhan. Kung itago lang ito sa silid ng Villanueva, sasabihin ko na. Ang kasalanan nila, magdurusa sila. At dahil sa aking katapatan, papatnubayan tayo. Maganda! Malaking kasalanan ng pagkaksil. Kaya si Rosalinda at ang kanyang mga anak ay hindi makakatakas. Kung ganyan, makakapasok si Carlos sa bahay ng tapang. Ang regalo para kay Don, nakaiwan! Pa, paano mo nakalimutan ang ganong bagay? Gina, kayo muna pumasok. Papabayaan ko si Celia na samahan ako. Sige. Kakaiba. Sa aking alaala, walang eksena sa kwento na bumalik para kumuha ng regalo. Itay. Lolo, Tito. Siya ba ang aking kapo?
Mabuhay, Lolo! Mabuhay, Tito! Ang mukha niya ay kasing mukha ng aking manugang. Tito, bakit ka nagmumura? Kakaiba? Siya ba ang nababala at nakita kong pinsan? Nasaan ang aking manugang? Hindi ba siya sumama sa inyo? Tito, si tatay ay sumama sa amin, pero nakalimutan ng regalo para kay Lolo. Kaya bumalik siya kasama si Celia. Naalala ko na, hindi sila kukuha ng regalo. Pupunta sila sa silid ni Lolo para itago ang liham na akusahan ang Villanueva. Akusahan ni Berto ang Villanueva. Isa itong malaking kasalanan. Siguro ay nagbibiro lang si Marilag. Tita, kumain na tayo. Bago pa bumalik si Lolo, palagi kanyang binabanggit. Sayang, ang pamilyang Villanueva ay akusahan ni Berto. Nang pagtaksil lahat, ay pinatay. Si Lolo at Tito ay nagpakamatay sa palasyo. Pinaulila ni Berto si Ina. Si Kuya ay ipinatapon. Sa huli, si pinsang ate naging reyna at pinabulaanan ang kaso ng pamilya Villanueva. Sa tingin ko, na yon ay malapit na matapos si masamang tatay. Gusto kong makita si Berto kung gaano siya katapang na atakihin ang pamilya Villanueva. Tatay, lalabas lang ako. Tatay! Bilisan mo, tatay! Alam ko na. May pumasok ka? Doon ang tapang. Naglilinis po ako sa loob. Walang nakita pumasok. Kuya! Hindi ba kinuha mo ang regalo para kay tatay? Bakit nandito malapit sa silid-aralan? Nalimutan ko. Sabi ng tindahan, bukas pa makukuha ang custom na regalo. Totoo ba? Oo, Tiyo. Sumama ka na sa amin pauwi. Baka mag-alala si Ina. Linda, kumain ka pa. Payat ka na. Hindi mo ba pinapahirapan si Linda? Don Fernando, hindi po. Mahal na mahal ko si Linda. Paano ko siya papahirapan? Palala para tuloyin ang imahe. Walang hiya na si tatay. Hindi pinahirapan si Ina. Si Dolores nakabit. Saan naman galing? Roberto! Nagtago ka sa aking kapatid! May kabit ka! Kuya, bakit mo sinasabi yan? Mahal na mahal ko si Linda. Paano ako magkakaroon ng iba? Linda, tulong. Ipaliwanag mo sa kuya. Totoo nga ito. Kung sinaktan mo si Linda, handa akong mamatay para idulog sa hari. Ang dami ng ginawa ng masamang tatay sa ina ko. Kuya, bakit mo ko sinuntok? May lakas ka bang saktan ng aking kapatid? Ikaw ang sinuntok ko! Kailangan ko sinaktan si Linda. Paano nalaman ni Tiyo na masama ang tatay? Ngunit na yun, huwag muna magpadala. Dahil hindi pa hiwalay ang ina. Kung sinaktan ng tatay, sisigawan niya ang ina. Tiyo, bakit mo sinaktan si tatay? Magbigay ka ng dahilan? Sinaktan ni tatay si Tito dahil siyang may kasalanan. Pasensya na, Tia. Ikaw, gusto ko lang sabihin, ikaw lang ang punang Santos. Anong karapatan mong umupo dito? Ang sama ni Isabel. Nung wala si Marilag, minamaliit niya ako. Ngayon, mas lumala pa. Pinsang ate, kahit ang puna ko, Santos din ang apelido ko. Ako rin ay unang anak ng Santos. Totoo, Isabel. Si Celia ay ampon, pero pinalaki din ni Tia. Siya ay katulad ni Marilag. Ang mga anak ko ay Ligaya at Marilag. Walang iba pang anak. Ganun na. Palagi akong natataka kung bakit si Celia ay mahilig manloko. Paano siya biological daughter of Tia? Ang mga ganyang bagay ay hindi ko kinakatakutan. Ang simpleng galing. Ay pinagmamalaki mo. Celia, ano nangyari? Huwag kang magyabang! Celia, hintayin mo ako! Bagay na prinsesa.
Walang utak na hindi makakaya na labanan ng intriga. Sino nakakalat na ako'y magiging prinsesa? Ngunit kailangan kong maghanap ng pagkakataong tumakas. Ang liham ni masamang tatay ay isang panganib. Lolo, tiyo, inay. Busog na po ako. Gusto ko lang maglakad-lakad. Sige. Hindi pa ako nakapunta dito. Saan po ang silid-aklatan? Ang silid-aklatan sa silangan? Ay, kailangang ayusin na. Tama! Sa labas, lumiko kanan. Lakad lang. Nandun na. May sulat nga. Ngunit bukas, sisiraan ni tatay ang bahay ng karangalan. Masasayang lang ang pagkakataong ito. Isa aking laro para sa paghihiwalay ni Ina. Magkaroon ng pagkakataon. Dumating ang hari! Manalangin sa hari. Don, tumayo ka. Kamahalan, bakit po ninyo binisita ang aking bahay? Si Kaibigan Santos ay nagsumbong na kayo ay natutulungan sa dayuhan. Siya ay iyong manugang. May ganong tsismis, kailangan kong tingnan mismo. Roberto Santos, mabuti ang tatay sa'yo. Ganyan mo pa rin babayaran ang bahay ng karangalan. Tinang, realm ng hari ito. Ako'y lingkod ng hari. Kung may manlin lang, ako'y dapat sumpain ang pamilya. Itay, paano mo sigurado na nilinlang si Lolo? Nakita ni Itay sa silid ni Fernando ang kanyang liham sa kaaway na bansa. Panita! Kamahalan sa bahay ng karangalan, natagpuan namin ang liham na ito. Nakita mo na? Ito ang ebidensya ng panlilinlang ng bahay ng karangalan. Hari, Pamilya Villanueva ay nagtutulungan sa kaaway. Ako'y lubos na nalulungkot. Nananawagan po, parusahan ang Villanueva. Ama, Don Villanueva ay matagal ng lingkod at galit sa kaaway. Sa palagay ko, may malaking May pagkakamali ba? Sa tingin ko, si Fernando ay mayabang gustong pakipagkaibigan at taalisin ng hari para siya ang umupo. Sino ka ba? Kailan ka? Naging may karapatan na tanungin si Don. Ika! Itay, siya ang aking lolo. Paano mo nagawa ito? Ignacio, ikaw ang aking anak. Ang Villanueva ay hindi dapat ikaw. Kung ipagtatanggol mo sila, wala akong magagawa. Kung mamatay si Ignacio, si Carlos ang magmana ng aking titulo. Don Villanueva, mayroon ka pa bang ipapaliwanag? Ang aking konsensya, walang dapat patunayan. Isang pandilin lang ito. Alam mo ba, kung hindi mahanap ang ebidensya ng panlilinlang, ang lahi ng bahay Villanueva ay mapaparusahan kasama ang pamilya ng iyong anak ay mapapahamak. Kahit parusahan kami ng hari sa hindi namin ginawa, hindi aminin ng pamilya Villanueva. Hari ang pamilya. Villanueva ang may gawa sa pamilya Santos. Walang kinalaman. Itay, ikaw ay manugang ng Villanueva. Ikaw ay Villanueva. Hindi mo pwedeng iwasan ang panlilitis. Toto, Tito, ang aming dalawang pamilya ay dapat magtulungan. Hindi! Hindi! Kamahalan, matagal na kaming mag-asawa, ngunit hiwalay na ang puso. Bigyan ng utos, payagan kaming maghiwalay. Mula ngayon, walang koneksyon na ang pamilya Santos sa Villanueva. Masamang tatay, maghihiwalay. May ganitong biyaya? Ina, anong hinihintay? Tulungan si Itay. Roberto Santos, hanggang saan ang kahihiyan mo? Linda, huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang nagpasyang mamatay kasamang mga anak. Ano pang magagawa ko? Rosalinda, ikaw ay dalubhasa kung hindi si Don naghingi ng utos. Para kay Berto, siya ay walang karangalan, hindi kanya nararapat. Ngayon, Don ng tapang ay hiwalay. Ayos ka. Hari ang pangyayari ngayon ay nagpakita ng tunay niyang kulay. Payagan po kami maghiwalay. Ilalagda ko na ang hiwalayan ninyo. Mula ngayon, ang mga gawain ng bahay ay walang kinalaman sa bahay ng... Salamat, Hari. Maganda! Ang aking ina ay magiging ginang.
Mula ngayon, ako ay unang anak ng bahay ng tapang. Maganda! Ina! Libre ka na! Congratulations, Ina! Pinatatawanan niyo pa ako? Maghintay kayo! Patay kayong dalawa! Tatay, huwag kang magmadali. Di pa natin alam kung sino ang mamamatay. Hari, ako'y handang ipagkatiwala ang buhay. Hiling ko po siyasatin muli. Walang katotohanan ng akusasyon. Nag-aalala ba siya para sa akin? Miguel, alam ko, magkaibigan kayo ng apo ni Don Villanueva. Ngunit nandito ang ebidensya. Si Don Villanueva ay umamin na... Hindi niya gusto si Pinsang ate. Para sa akin siya nagdasal. Handa niya ipagkaloob ang kanyang buhay. Miguel, huwag kang masyadong mahal. Marilag, ikaw ay babae. Huwag kang mapagmalandi. Mahinhin naman ako. Hari, sana'y magdesisyon na po. Sa ganitong sitwasyon, kapaklingkod. Hari! Wala. Senyorita Santos, may sasabihin ka pa ba? Pwede kang magatol, Hari. Pero ipakita mo ang ebidensya. Nandito ang ebidensya. Bakit ka pa nadedebate? Totoo ba? Patingnan po, Hari, kung anong ebidensya nyo. Anong laro ang ginagawa ni Marilag? Walang galang ka, Marilag. Walang takot ka, Marilag. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw ay isang babae, pero nagpadala ka ng malaswa na liham sa prinsipe. Miguel, tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Kuya Miguel, puso mo ay batong matibay. Ang aking damdamin ay apoy. Sa ulap ng pag-ibig, parang panyo sa liig. Marilag Santos. Ay, binasa mo pa. Dalaga pa ako. Nahihiya ako. Hoy, kapatid. Kahit gusto mo si Kuya Miguel, hindi mo pwedeng pilitin. Sino mo tatanggol kay Kuya Miguel? Ano ang nangyayari? Bakit nangyari to? Itay, nasaan ang liham? Paano ko malalaman? Walang liham na yun. Ang totoo, hinahangaan ko si Kamahalan. Oh, Hari. Kung bahal ko si Kamahalan, pwede bang ipapatay ang buong pamilya via... Hindi naman. Hari, napabayaan ko ang anak ko. Patawarin niyo po ako. Wala na. Sapagkat ito ay pagkakamali, ang pangyayari ngayon ay tapos na. Kaibigan Santos. Hari, patawarin niyo po ako! Magtaksil sa bayan, hindi ito biro. Walang paki kung sinadya o hindi. Pinahiya mo ang pamilya Villanueva. Pinahiya mo rin ako. Hari, patawarin niyo po ako! Nagsisisi na po ako! Testigo! Testigo! Tulong po! Ngayong hiwalay ka na kay Linda, walang kinalaman na ang pamilya Villanueva sa iyo. Hari, ipatupad ang batas. Huwag pansinin ang pamilya Santos. Okay. Sa ganitong sitwasyon, alisin ang posisyon ni Berto bilang don ng tapang. Palitan siya ni Ignacio. Tapusin ang tilsapalo. Maghiwalay. Salamat, Hari. Tagapagpantay! Hari, patawarin niyo po ako! Itay! Hari, patawarin niyo po ako! Akala ko ay hindi interesado si Miguel sa babae. May minamahal na pala siyang babae. Ang tate mong walang kwenta. Si Marilag lang din niya kayang labanan. Paano kami mapuprotektahan? Ina, pag alis dito, saan tayo pupunta? Nakalimutan mo, may ama si kuya na si Ginoong Mendoza. Wala si Berto, tara, puntahan natin si Ginoong Mendoza. Ina, hindi tayo papasukin ni Ginoong Mendoza. Walang problema. Ang itinago ni Berto, nasa akin lahat. Umalis muna tayo dito. Hanap tayo matitirahan pagkatapos natin balikan. Aris. Walang galang! Daring mo! Asongli lang. Mayabang ba? Anong ginagawa niyo? Ginang, ako ang nagkamali.
Nabingi ako sa tukso. Pinasiraan ako ng iba. Alalahanin mo ang pagmamahal natin. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Berto, magpapanggap ka pa rin? Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Dolores? Akala mo hindi ko alam na si Celia ay anak labas mo? Kailan mo nalaman? Matagal ko nang alam. Huwag kang magyabang. Ang lalaking tulad mo, ang nararapat lang ay nasa libid. Ang lalaking tulad mo, ang nararapat lang ay nasa lapida. Naiintindihan ko na. Pinapunta mo ang batang to sumunod sa akin at palitan ang liham ko sa silid-aralan. Matagal mo nang balak maghiwalay sa akin. Rosalinda, napakabigat ng puso mo. Ikaw ang may kasalanan. Akala mo ba hindi ako mabubuhay? Hayaan mong sabihin na walang ikaw, ako, Dolores at Celia ay magiging masaya. Ang ibig mo ay yung dalawang tumakas? Ano ang ibig mong sabihin? Ama, hindi mo pa alam? Bago mangyari ito, si Dolores at Celia ay tumakas na... Kasalang Dolores! Pinagtaksilan niya ako! Lahat ng pera ko nasa kanya! Tara na. Kapatid na babae ni Marilag, ikaw pa rin. Palagi kong nararamdaman na si Celia ay mapaglinlang. Tuwing umuwi si Ate Ligaya, nag-aayos siya ng magara para lapitan ng prinsipe. Hindi man lang niya ipinapakita na siya ay Villanueva. Tama si Pinsang ate. Ngunit matapos ang problema na ito, may mas malaking problema pa. Ipapakasal ako ng hari kay kamahalan. Alam mo ba ito? Alam mo ba ito? Alam ko naman. Hindi ka ba malungkot? Bakit naman ako malulungkot? Baka umalis na muna ako. Huwag kang umalis. Bakit ka alis agad? Umupo ka. Kasi ayaw niyang harapin ako dito. Hindi. Si Miguel baka akalain na gusto siya ni Pinsang ate, kaya siya umiiwas. Hindi ba? Kamahalan, huwag kang magkamali. Hindi kita gusto. Hindi ko rin gusto ang pagpapakasal. Pinilit lang ako ni tatay. Tama, ang dalawa ay pilit na pinagkasal. May iba siyang gusto. Kung hindi, bakit siya naging baliw? So, Pinsang ate, sino ang gusto mo? Bakit hindi mo sinabi na may gusto ka? Huwag na lang. Hindi niya ako gusto. Huwag naman. Sabihin mo, kapatid kita eh. Ikaw ay mabait. Siya ay bulag, kaya hindi ka niya gusto. Wala ko ideya kung malaman ni Kuya na siyang bulag. Anong magiging reaksyon niya? Ganun pala. Miguel, masakit ulo ko. Baka hatid mo ako? Opo. Huwag kang umalis! Paano ako pag naiwan ako? Lasing siya. Kahit magawa niya ay mapapatawad. Huwag mo sabihin hindi kita tulungan. Pinsang ate. Ignacio, lasing ako. Huwag kang lasing. Huwag mo na lasingin ang sarili mo. Magandang umaga, Ina. Marilag, nasaan ang kuya mo? Bagong don ng tapang siya, marami pa siyang gawain. Alam. Pakalasing siya katabi. Tanghali na. Wala pa si Kuya. Ang tapang ng pinsang ate. Baka sa susunod, may apo na si Ina. Si Ignacio at Isabel ay magkasama na. Rosalinda! Pasensya na! Rosalinda! Labas ka na! Sino ang maingay sa labas? Ginang, si dating Don. Simula nung umalis siya, ay natutulog sa harap ng bahay. Sa loob ng ilang araw, ang balita ay kumalat na sinasabing masama si Ginang. Ang ginawa niya, ano pang dapat kong gawin? Palayasin siya. Opo. Hindi ko akalain, pagkatapos ng hiwalayan, sinisiraan pa si Ina. Kung ganoon, huwag mong sisihin ako. Ina,
Kami ay mag-ama. Gusto kong dalhin si tatay sa restauran. Marilag, anong ibig mong sabihin? Siyempre, para manood ng palabas. Gina Marilag, hindi ko akalain mapapatawad ninyo ako. Itay, magama pa rin tayo. Bagamat masugatan, magadugtong pa rin. Tama po ba? Don ang tapang. Maghintay ka muna dito. Ako at si Marilag magpili ng pagkain. Okay, pumunta na kayo. Uminom muna po ng sa. Mayos na ba si Carlos? Siyempre, may koneksyon ako. Pinadala ko sa aking kapatid. Doon siya titira. Dolores, opera ko. Umalis ka lang dala ang mga anak. Patayin kita ngayon. Bobong si Berto. Itinuturing si Carlos na anak, bobong-bobo. Celia lang ay naglagay ng gamot sa tubig, niloko na ang matanda. Wala siyang paningin. Ikaw! Don! Anong ginagawa mo? Ikaw! Niloko mo ako! Don! Pakinggan mo ako! Don! Suyas! Hindi na kita paniniwalaan! Ikaw, babeng lason! Officer, siya ang pumatay. Sumasamin! Rosalinda, kayong dalawa ang may gawa nito! Pinapakinggan mo ako sa mga sinabi nila! Ikaw ang may kasalanan. Kung ikaw ay sumunod sa aming kasal, hindi ka magkakaganyan. Walang masisisi, kundi ikaw. Linda, malupig ka. Hindi ka ganyan dati. Nagbago ka. Palagi akong ganyan. Ngunit, ang pagdating ni Marilag, ang nagbigay sa akin ng lakas. Umalis! Hina! Marilag. Ina! 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 Gising na po, Ina. Ina! Marilag! Dahil sa iyo. Ikaw ang nagnakaw ng lahat. Naging ganito ngayon. Hindi kita titigilan hanggang sa kamatayan! Bilisan! Mag-ingat sa kabila! Hey! Bilisan mo! Kapitan Pulang Balahibo. Kamahalan. Bakit ang ingay sa labas? Ang ikalawang prinsipe ay ikakasal sa isang mahiwagang prinsesa. Busy ang palasyo sa paghahanda. Mahiwaga? Sa mahiwaga, walang makakahigit sa kanya. Kamahalan, ano po ang sinabi nyo? Wala lang. May handaan ba ngayon ang prinsesa ng korona? Opo. Kung handaan, dadalo ba ang bahay ng tapang? Magkapatid ang prinsesa ng korona at Don ng tapang. Siguradong dadalo ang Don ng tapang. Maganda. Maganda sa? Magandang araw, kamahalan. Walang anuman, Ginang. Matagal na akong kaibigan ni Kapatid Santos. Kaya ako mismo ang nagpunta dito para samahan kayo papasok. Naghintay ka talaga para sa akin. Bakit hindi mo aminin? Palagi niya akong nahuhuli. Dapat ba akong manahimik na lang? Kung mapakita siya ng pagtingin, dapat ba akong mapanggap na nahihiya at tanggihan siya? Marilag, huwag na isipin. Pumasok na tayo. Magpasok po, Ginang. Kamahala at helikaya. Ikalawang prinsipe? Celia ang ikalawang prinsesa. Noong ikinasal kami, nakalimutan kong sabihin, siblings kayo ni Celia. Dito sa palasyo, may makakausap ka. Kaya pala, walang bakas ni Celia. Palang naging prinsesa na siya. Sabi mo dati, tutulungan mo akong tanggalin ang prinsipe, totoo ba? Matiwala po. Paninindigan kong salita ko. Gagawin kong maging prinsipe kayo.
Walang alalanin. Kamahalan. Pinangako ko. Tutulungan kitang maging prinsipe ng korona. Sana matulungan mo ako makamit ang gusto ko. Kakaiba. Kinailangan kong labanan si Celia. Parang may importante akong nakalimutan. Naalala ko na. Sabi sa kwento, sa handaan na ito, nilason ni ikalawang prinsipe ang alak ni Miguel. Ang lahat ng narito ay pamilya ko at niligaya. Hindi na ako magpapakipot. Uminom muna ako. Salamat, Prinsipe. Ano ang problema, Miguel? Hindi mo ba nagustuhan ang alak ng prinsipe? Kamahalan. Ito ay inumin ng prinsipe ng korona. Paano naman magagawa ng ikatlong prinsipe na hindi magustuhan? Kung hindi, parang sinampal mo ang prinsipe ng korona. Ang lakas mo, Celia. Magkasama kayo ng ikalawang prinsipe at hahawakan ng aking tao? Halatang hindi na masaya ang prinsipe. Miguel, paano mo ipagkakait ang gusto ng prinsipe? Ang amoy ng alak ay napakamatamis na nakalimutan ko ang lahat. Ikaw lang ang nakakaalam, Miguel. Paano ko gagawin para iligtas si Miguel? Kung hindi, agawin ko ang alak ni Miguel at kubusin. Wala lang, maparusahan ng prinsipe. Ligaya, may sakit ka ba? Wala. Hindi, nalason talaga siya. Sa mga kwento, may proteksyon ang bida, di ba? Kuya, si Miguel ay nalasing at hindi makatayo. Gusto ka magpahinga sa silid. Walang problema. Pumahinga ka muna. Hayaan na. Kung hindi ko tulungan si Miguel, mamamatay siya. Ang pagligtas sa gwapo, hayaan na akong gawin. Ina umuwi. Nakalimit ko yung wag. Yun na ako. Hintayin. Ako ang aalalay sa'yo. Miguel. Miguel, kumusta ka? Miguel. Mika. Kamahalan. Punong manggagamot. Kumusta si Miguel? Sagot po, kamahalan. Ikatlong prinsipe ay nalason ng paglimos. Dahil sobrang dosis na ininom, wala na pong pag-asa. Anong nangyari? Kanina pa ay maayos siya. Oo nga, punong manggagamot. Tingnan mo ulit. Paano nangyari kay Kuya Miguel na biglang nalason? Kanina pa ay maayos siya umiinom sa harap. Bakit na yun ay nalason? Baka may lason ng alak dito, kuya? Mag-ingat sa salita. Kamahalan. Oo nga, ang palasyo ng Silangan ay kay prinsipe. Paano magawa ng ordinaryong tao dito? Baka nga, ang handaan ay sinadya ni prinsipe. Walang galang! Miguel ay kapatid ko. Paano ko siya sasaktan? Dahil kapatid mo siya, kaya mo siya tanggalin. Kuya, matagal na ayaw mo na kami. Ayaw mo na kami, di ba? Ang taong tulad mo, hindi karapat-dapat maging prinsipe. Sino ang karapat-dapat? Siyempre ako. Kuya, hindi ko ibig sabihin yan. Ganon ang ibig kong sabihin. Sayang lang na nakilala mo ako. Siyempre, nasa panig ng aking manugang. Panganay na ate, paglimos ay lason. Mahigpit ang seguridad. Kung bilhin sa labas, hindi makakapasok. Marilag, alam ko ang lahat ng ito. Ngunit, ano naman ang magagawa? Ibig sabihin, ang ikalawang prinsipe magpapalabas ng maraming tao bilhin ng dahan-dahan pagkatapos ipasok. Nandito, sila ako'y babae lamang. Hindi ko pwedeng suriin ang listahan. Tagapaglingkod! Kunin ang listahan ng mga papasok sa palasyo. Oh no, bakit ko nakalimutan to? Ikalawang kapatid, madalas lumalabas ang iyong tao. Bumili ng lason nang mahuli ng gwardiya. Sinasabing pangpatay daga. Ngayon, ano pa ang iyong paliwanag? Kamahalan, hindi mo pwedeng sabihin kami ang naglagay ng lason sa ikatlong prinsipe. Magpaliwanag ba? May listahan ng mga palabas. Sa pagilitis malalaman. May testigo at ebidensya. Kayo na lang magpaliwanag kay Hari. Tagapaglingkod! Bit-bitin sila hintayin ng hatol ni Hari. Opo!
Ako nga ang gumawa. Patay na si Miguel sa iyong palasyo. Mapaminsala ang chismis. Ikaw na prinsipe ay ituturing na kasabwat sa pagpatay. Sa tingin mo, matagal ka bang manunungkulan? Sino nagsabi na patay si Miguel? Kumusta, kuya? Miguel, ayos ka lang. Miguel! Patay! Siyempre, ako ang nagligtas sa kanya. Miguel, kumusta ka? Miguel, ang pangunahing tauhan ng libro. Ganito pala ang kanyang wakas. Ngunit ikaw ay akin. Hindi kita hahayaan na maging ganito. Imposible! Imposible! Walang lunas ang laso ng paglimos! Sa tingin mo, walang lunas. Ngunit ako, madaling nagawa. Bitawan ako! Hindi ako natalo! Hindi ako natalo kay Marilag! Bitawan ako! Tamas si Ligaya si Marilagay, Tiyosang Papae. Obligasyon ko lang po ito. Ako ay iyong manugang. Nagawa mo ang malaking gawa. Dapat kang bigyan ng gantimpala. Magbigay ka ng kahilingan. Kahilingan ko po ay ikasal kay Miguel. Hiniling niya sa kanyang kuya na ipakasal siya sa akin. Siya ay magiging asawa ko. Matapang talaga si Marilag. Humiling ng kasal sa harap ng lahat. Ngunit siya at ang ikatlong prinsipe ay nararapat ng magkatuluyan. Hiniling mo ba na ipakasal kami ni Miguel? Hindi po. Nais ko pong humiling ng kasal para sa aking kuya Ignacio at sa unang anak ng Don ng Karangalan, Isabel. Sigurado ka ba? Biyaheng ito ay bihira. Sigurado kang humiling ng kasal para sa iyong kuya? Pinaghirapan ng kuya at pinsang ate ang pagdating dito. Siyempre, kailangan ko silang tulungan. Kung gayon, natatandaan ko na. Bukas, hihiling ako sa hari na ipakasal ang iyong kuya. Magpasalamat ka na kay kamahalan. Salamat po, kamahalan. Kuya Miguel, huwag kang magalit. Si Marilag ay mahal ako. Nagkamali ba ako ng tingin? Bakit ang matalim ng tingin ng lalaking ito? Ignacio, tanggapin ang utos. Ignacio Santos, tanggapin ang utos. Sa ngalan ng hari, utos ng hari. Ang Don ng Tapang, Ignacio, ay tapat sa bayan at may malinis na puso. Matapat Isabel Villanueva. May ganda at kabutihan mapayapa at mahinhin. May magandang ugali sa pinakabuting araw. Pag-ibig nila ipagpaliban. Sa Marso ng susunod na taon, sila ay magpakasal. Tanggap ko po ang utos. Kamahalan, ano ang hatol ng hari kay Cilia Santos? Mahal ng hari ang pamilya. Kaya pinatawad si kuya. Pinagbilanggo lang sila sa palasyo ng walang hanggan. Si Cilia ay aking kapatid. Ngunit nang dumating si Marilag, parang nagbago siya. Palaging sumasalungat. Takot ako. Nasaktan niya si Marilag. Ako rin ay nag-aalala. Saan yun si Marilag? Titingnan ko muna siya. Si Marilag ay nasa harden. Magpasok po, kamahalan. Hindi mo ba sinabi na tutulungan akong makuha ang gusto ko? Bakit na yun ako ang nakakulong dito? Kamahalan, hindi po ako may kasalanan. Paano ko malalaman na si Marilag ay makakawala sa lason ng paglimos? Walang alam ka. Para saan ka ba? Kamahalan, huwag po kayong magalit. Bagaman hindi ko kayang talunin si... Ngunit kayang-kaya ng aking guro. Bukas, tatawasan ko ang palasyo at ipapatawag ang aking guro. Marami siyang paraan. Matutulungan niya kayong makuha ang gusto ninyo. Paano pa kita pagtitiwalaan? Kamahalan, tiwalaan niyo po ako ulit. Agad na maganda! Opo. Ay. Ang boring dito. Walang cellphone, walang comics. Hindi man lang katulad ng mga lihim ng mahiwagang mundo. Anong mga lihim ng mahiwagang mundo? Bakit ka nandito? Pinagkasundo ng hari si kuya. Nandito ako para ipahayag. Totoo ba? Ang galing naman. Halos ka na magkasundo kay Isabel. Di ka ba nalulungkot? Hindi.
Si Senyorita Isabel ay mabuti. Si Kapatid Santos ay mahusay din. Masaya ako na sila ay magkasundo. Parang ako ang nagbago sa orihinal na kwento. Kaya ba ayaw na ni Miguel si pinsang ate? Bakit niya ulit ako sinasama kay Isabel? Hindi ko gusto si Isabel. Gusto kita. Ano daw? Nagpakita ba siya ng pag-ibig? Oh. Nalason ako ng paglimos. Dapat ay patay na ako. Bakit ka gumastos ng kapangyarihan para iligtas ako? Ano pa ba? Dahil sa pag-ibig. Kung hindi dahil sa iyong kagwapuhan, ayaw kitang mamatay. Paano ko magagawa yun? Huwag mo ulitin. Delikado. Hinawakan niya ako. Gustong halikan siya. Gustong yakapin. Pwede sa unahan. Sa likod, hindi pa... Huh? Pwede akong halikan siya? Naririnig niya ang iniisip ko? Oo, at hindi lang ako. Si Kapatid Santos at ang iyong ina ay naririnig din. Huh? Ikaw, nanay ko at kapatid ko maririnig ang nasa isip ko? Sa tingin mo ba, basta-basta lang, namin maintindihan ang nasa isip mo? Yung mga nasa isip ko dati. Narinig ko lahat. May naiintindihan ba? Parang gumuho ang mundo ko. Walang problema. Ikaw din ang nasa isip ko. Ang hiya. Kung hindi araw, siguradong ipapahiga ko siya. Eddie, babalik ako gabi. Itago mo na lang na hindi mo narinig. Gura! Tulong, Gura! Hindi ba tinuro ko sa iyo ang mahika? Bakit ganyan ka pa rin? Si Marilag ay hindi ko alam kung anong demonyo. Hindi ko talaga siya kain labanan. Kaya ako pumunta dito para hingin ang tulong mo. Sumama sa akin sa palasyo, tulungan akong labanan ng demonyo. Sa palasyo? Maraming nagsasabi may kapangyarihan ng hari. Di malapit ang demonyo. Ngayon, si Celia naging ikalawang prinsesa. Nahanap ko na ang banga ng kapangyarihan. Ilalagay ko ito sa silid ng hari. Habang nilalanghap ko ang kanyang kapangyarihan, magiging Diyos ako. Sige, sasama ako sa iyo sa palasyo. Salamat, Gura! Una nating pagkikita ngayon. Saan mo gustong pumunta? Saan nga ba? Isipin ko muna. Kamahalan, may nangyari kay Hari. Sasama ako sa iyo. Sige. Kakaiba. Bakit walang pulso? Biglang nagkasakit si Ama. May kinalaman si Kuya Ikalawa. Ngunit hindi ko alam ang kanilang masamang balak. Ang problema ay ang banga na ito. Bakit? Ang banga ay banga ng kapangyarihan. Isang masamang gamit. Unti-unting inumin ang kapangyarihan ni Hari hanggang mawala ng isip. Maging manika. Kaya kanina kay Hari nang hawakan ko ang pulso, walang naramdaman. May paraan pa ba para iligtas si Ama? Madali lang. Sirain lang ang banga. Umurong ka. Ano po ang problema, Guro? May sumira sa banga ng kapangyarihan! Si Marilag Santos yan! Walang iba kundi siya may ganong kapangyarihan. Agad niyong hulihin siya! Siyang sumira sa aking banga! Hindi ko siya papatawarin! Marilag, bakit ka lumabas ng palasyo? Ikaw ang sumira sa banga ng kapangyarihan, di ba? At saka, no? Pinaghirapan ko yan ng napakahirap para makuha yan. Pinasira mo lang? At saka, no? Pinindot ko lang, nagkawatak-watak na. Tama, di ba? Ikaw, anong uri ka ng demonyo? Magaling ka magpintang. Anak, kung sinabi mo na may ganong banga, di na ako kukuha ng kapangyarihan ng hari. Subukan mong kuha ni. Hayan mong makilala kita!
Gaano man ka makakatakas sa paghihigpit ng gintong tali. Marilag! Umalis ka. Walang magawa na, di ba? Abangan mo lang. Kukunin ko ang iyong kapangyarihan. Sige, subukan mo. Guro, kaya ba ito? Malakas talaga si Marilag. Hindi mo ba nakikita na hindi siya gumagalaw? Guro, patayin mo na. Huwag madali. Uubusin ko muna ang kanyang kapangyarihan. Marilag! Walang problema. Mahiwaga ang kanyang kapangyarihan. Parang sisira ang balak ko. Marilag, paalam na. Ikaw, nakawala ka sa aking gintong tali? Ba't mahaba ang loob? Ano po ang gagawin, Guro? Asong itim, marami kang kasalanan. Nilalayon mong saktan ng hari. Ngayon, ay kukunin kita. Sino ka ba talaga? Pakinggan mo! Ako si matandang mahiwaga ng mahiwagang paraiso. Bigyan mo ako ng buhay! Aray! Bigyan mo ako ng buhay! Marilag! Hindi! Matandang mahiwaga! Bigyan mo ako ng pagkakataon! Celia Santos, nagnakaw ka ng itim na sining. Ginawa mo lahat ng masama. Gustong saktan ng hari. Hindi kita papatayin. Ang hari ang maghuhukom sa'yo. Marilag, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. O baka ikaw ang ipinadala ng langit bilang ang mahiwagang babaeng bayan ng mabuti. Hindi po ako ang mahiwagang babaeng bayan sa harap ng hari. Ang lahat ay dahil sa hari na naglingkod sa bayan. Kaya hindi makasira ang masasamang espiritu. Ikalawang anak ay pinatawagan at pinababa sa malayong lugar. Celia Santos ay ipinakulong sa kulungan at hihantayin ang hatol. O ay hindi pa nakaisip kung ano ang ipagkaloob. Naisip ko na. Kaya ibibigay ko ang pinakamamahal kong ikatlong prinsipe para maging asawa mo. Paano? Hindi mo gusto akong pakasalan? Ang aking ginawa ay galing sa puso. Walang hinihingi. Ngunit kung hari ay magpapatuloy, gusto ko para sa kababaihan humiling ng isang gantimpala. Ikaw, magbigay ng hili. Hinihiling ko na ipatupad ang bagong kautusan na payagan ng kababaihan sa paaralan at bigyan ng pagkakataon na maging opisyal ng gobyerno. Yang. Ama, ang sinabi ni Marilagay, ang aking saluubin. Simula pa noon, ilan kababaihan ang nasasaktan dahil sa puridad. Ilan pa ang kababaihan na hindi may pakita ang kanilang kakayahan. Ama, mahal mo ang bayan. Pakitingnan ang kababaihan na naghihirap sa buhay. Okay. Kayo ay nakumbinsi ako. Parang ang matagal nang walang pagbabago ay kailangan ng bago. Matakong baba ang hari. Marilag, narinig ko na. Isang suntok lang na patumba mo ang itim na aso. Wow! Ang galing! Walang duda. Ikaw ang kapatid ko. Marilag, masaya akong nakauwi ka. Tumayo ka. Ina, nahuli na si Celia. Tapos ng lahat, hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi ako si Marilag. Ako ay mula sa matandang mahiwaga. Dahil sa kidlat, napunta ako sa katawan ni Marilag. Hindi ko kinaya na makita si Dolores at Celia na apihin ka. Kaya't nagpanggap na anak at naging malapit sa'yo. Pwede mo akong syaktan o pagalitan. Marilag, tumayo ka. Marilag, paano hindi ko kilala ang aking anak? Simula pa lang, alam ko na iba ka sa aking inaasahang Marilag. Ngunit nang makita kong walang masamang loob, ay napalagay ko na ang loob. Isa. Oo nga, hindi mahalaga kung ikaw ang kapatid ko. Kung wala ka, noong araw na ako umuwi, naputol na sana ang aking paa. Marilag, ikaw ang nagligtas sa amin. Ang iyong puso ang nagligtas sa lahat. Ikaw ang aking anak. Ina!
Pwede ba akong magtanong? Una, humiling ka ng kasal para sa kapatid mo. Pangalawa, humiling ka ng biyaya para sa kababaihan. Sa aking pananaw, sa iyong plano, walang ako. Hindi. Ang puso ko ang unang nagpahayag ng pag-ibig ko. Miguel, Ngunit, para sa akin, ang pag-ibig ay hindi lahat. Ako, si matandang mahiwaga. Buong libong taon na akong nabubuhay. Sanay na ako sa mga lungkot at ligaya ng mundo. Kuya at Ate Isabel, hindi madaling magtagumpay. Kung hindi ako nagsalita, hindi sila magkakatuluyan. Isa pa, basta't magkaintindihan tayo, para sa akin, hindi kailangang may tiyak na wakas. Ang mga babae ay kulang ang katulad ko na nasa harap ng hari para ipaglaban ang kanilang karapatan. Alam ko lahat, hindi mo gustong ikulong sa tabi ko bilang isang prinsesa. Deserve mo ang mas malaking mundo. Ganda, angkan, ay ang pinakamababang bagay sa iyo. Mahal kita dahil sa iyong paghihiganti at tapang sa pagprotekta ng Miguel, sumama ka sa akin sa mahiwagang paraiso. Maganda doon. May dalawang makulit na batang engkantado. Hope.